Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, maraming salamat po Ama. Muli kaming nakasapit na mapayapa sa banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat Ama sa iyong pag-iingat, sa iyong pagliligtas sa amin. Napakagulo man ng mundong ito, laganap ang mga kasakunaan, mga digmaan, mga kalamidad at mga salot. Maraming mga tao'y nangapapahamak araw-araw. Walang kapayapaan sa buhay na ito. Salamat. Salamat ng marami, Ama. Muli mo kaming dinala sa pagsambang ito. Narito ang tunay na kapayapaan. Sapagkat narito ka sa aming pagsamba. Sa pagsamba namin. Dito po, pinapayapa mo ang aming buhay. Pinapayapa mo ang aming mga damdamin, ang aming mga isipan, sapagkat dito namin tinatanggap ang mga kaaliwan, ang banal na espiritu na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Ama, salamat ng marami sa iyo. Meron kaming ganitong mga pagsamba. Wala man kami sa loob ng kapilya. Pero sa tulong ng teknolohiya, lagi naming naisa sa katuparan ang napakahalagang tungkulin namin na ikaw ay aming sambahin habang kami nabubuhay. At sa bawat pagtitipon namin, lagi ka naming nakakapili. Lagi kang nasusumpungan ng aming mga kaluluwa. Pakitanggapin mo kaming magkakapatid. Tanggapin mo kaming lahat. Wala kang itatakwil sa amin. Maawa ka aming Ama. Nakikita mo naman ang laman ng aming mga puso. Ang aming paghahangad na kami makapanumbalik sa iyo sapagkat nakita mo kami sa mga pagkukulang at pagkakamali. Patawarin mo na po kami, Ama. Tanggapin mo kaming lahat. Tanggapin mo po ang aming mga pagsamba. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo, sa iyong pagtulong at pag-alalay sa amin araw-araw. Mabigat ang pagdadala ng buhay. Mahirap ang lakbayin namin sa panahon ito. Salamat, hindi mo kami pinababayaan. Lagi mo kaming pinangungunahan. Pinibigyan mo kaming lagi ng inspirasyon. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka ng aming mga puso. Nagmamakaawa kami sa iyo ngayon. Muli mo kaming ipamagitan sa Ama at maawa ka po. Pagpalain kaming lahat. Huwag kang papayag merong lingkod mong sumasamba ngayon na hindi makatanggap ng iyong mga pagpapala. Ama, mamalagi kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusubo mo po sa mga huling araw. Tulungan mo po kaming lahat. Manatili po na sumasampalataya. Laging sumusunod sa mga aral mong itinuro ng sugo at ng kapatid na Iranyo Manalo na sa bawat pagsamba namin at lagi naming sinasariwa. Kaya lagi mo kaming tulungan na sa panahon ng aming mga pagsamba,
sa pagtuturo ng iyong mga salita. Patuloy kaming makinig at patuloy po naming maisakatuparan sa aming buhay. Sa gayon, mamalagi kaming lahat sa daan patungo sa aming kaligtasan. Tumasampalataya kami. Narinig mo po ang aming mga panalangin. Mamamalagi ka po sa piling namin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Mga mahal na kapatid, hindi po lingid sa ating kaalaman ng mga nangyayaring digmaan ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na po ang pinakahuling digma ang sumiklab sa pagitan ng USA at Israel laban sa Iran. Na ngayon ay lumawak pa sapagkat inatake na rin ng Iran at patuloy na inaatake ang ilan pang mga bansa sa Middle East, gaya ng United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait, at iba pa. Napapanood at nababasa po natin ang mga kaganapan ng mga digmaang ito na nagdulot ng pagkasira ng kabuhayan at pagkawalan ng trabaho ng maraming mga tao. Higit sa lahat, ang epekto po ng digmaang ito ay naganap na sa mundo. Ang pagtaas ng presyo ng gas and oil. Kasunod naman ng pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin. Lahat po ng ito ay ramdam sa lahat ng sulok ng mundo. Isa lamang po ito sa maraming digmaang nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Sapagkat hindi pa tapos ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, maging ng Afghanistan at Pakistan. Nagigirian po ang dalawang bansang yan. Hindi pa natatapos ang civil war sa Sudan, sa Myanmar, at marami pang digmaan sa kontinente ng Africa. Idagdag pa po ang iba pang mga kaguluhan, mga karahasan at mga terorismo, at ang mga hindi pangkaraniwang kalamidad, mga salot o epidemya. Kaya ang maraming mga tao sa mundo ay nabubuhay po sa takot at sinta. Hinahanap po nila ang kapayapaan. Subalit hindi po nila ito masumpungan. Bakit po ganito ang nangyayari sa daigdig sa ating panahon? Malapit na ang kawakasan o araw ng pag-uukom. Dapat po ba natin itong ipagsaka? Kung ito'y natutupad sa ating panahon, ano po ang ipinagpauna ng Biblia noon pa tungkol sa kawalan ng kapayapaan at katiwasayan sa daigdig? At kailan ito magaganap? Sa Ezekiel 7:25, ang sabi ng Biblia, darating sa kanila ang kaguluhan. Hahanapin nila ang kapanatagan, ngunit hindi nila ito makikita. Sa English na salin ng Biblia, Contemporary English Version, you will be terrified and will desperately look for peace. But there will be no peace. Sa New International Version naman, when terror comes, they will seek peace in vain. Bigo. Hindi pala natin dapat ipagsaka, mga kapatid. Kung nasasaksihan natin ngayon, ang iba't ibang kaguluhan sa lahat ng sulok ng daigdig. Sapagkat noon pa ipinagpauna na po ito ng Diyos. Ano-ano ang mga nakapangingilabot ng mga pangyayari na nagaganap sa sanlibutan, na nagdudulot sa tao ng pagkabalisa. 7:26 at pagkatapos ay 23, ang sabi ng Biblia, darating din sa kanila ang sapin-saping kapahamakan at nakakapangilabot na balita. Di ba totoo itong sinasabi ng Biblia, mga kapatid?
totoong nakapangikilabot ang kasalukuyang digmaan sa Middle East, sapagkat maaaring ito ay humantong sa nuclear war at pagbagsak ng ekonomiya ng buong mundo. Araw-araw po, nababalitaan din natin ang mga balita tungkol sa sapin-sapin o sunod-sunod ng mga kapahamakang dulot ng malalakas at mapaminsalang kalamidad. Bagyo, lindol, baha, pagguho ng mga bundok, pagputok ng mga bulkan, tsunami, tornado, meron pang tinatawag na extreme weather o sobrang paglamig at sobrang pag-init ng panahon at iba pa. Ang pinipinsala nito mga kapatid ay hindi lang maraming ari-arian. Ang pinsala nito ay hindi lang po sa kabuhayan ng tao na lalo pang naghirap ang maraming mga tao, kundi pinipinsala rin nito ang maraming mga buhay ng tao. Libo, milyong mga tao na namamatay dulot ng mga kapahamakang ito na binabanggit ng Biblia. Ano pa ang ipinagpauna ng Biblia? Ang sabi pa, nagahari ang kaguluhan, laganap ang patayan sa lungsod, at ito'y pinagkaharian ng karahasan. Mga kapatid, ito po ang larawan ng mundo kahit saan. Lalo na sa mga lungsod o sa mga bayan o sa mga sentro ng komersyo. Ang karahasan o kriminalidad sa mga syudad ay matataas sapagkat nagahari ang bank robberies, pang-hold up, kidnapping, pagbebenta ng bawal na droga. Lahat ng mga karahasan ito ay mayroong laging kasamang patayan. Di po ba? Idagdag pa ang mga bombings sa mga lugar na matao. Kaya tama ang salita ng Biblia. Nagahari ang kaguluhan, laganap ang patayan sa lungsod, at ito'y pinagaharian ng karahasan. Maraming mga tao kasing nagahari sa mundo, mararahas ng mga tao. Kaya hindi kasakasak ng mundo'y pagharian ng karahasan. Ano pa ang nakasisindak ng mga balita na natutupad sa iba't ibang panig ng mundo na nagdudulot ng takot at pagkasiphayo sa tao? Ezekiel 7:15, ang sabi ng Biblia, ang nasa bukid ay namamatay sa digmaan. Ang nasa loob ng bayan ay nauubos sa salot at tagutom. Totoong-totoo ito, lalo na sa mga bansang mayroong tinatawag na insurgencies o yung pag-aaklas laban sa gobyerno tulad sa Pilipinas. Sa mga bundok at mga bukid o sa mga liblib na dako, doon naglalabanan ang mga sundalo ng pamahalaan laban sa NPA. Yung New People's Army, tinatawag. Silang militar ng komunismo sa Pilipinas. Ganito rin ang nagaganap sa marami pang mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo sapagkat ang insurgencies ay hindi lang naman nangyayari sa Pilipinas eh. Meron ding mga insurgencies sa marami pang mga bansa. At ito ay nagaganap sa mga bukid o sa mga liblib na lugar. Maraming inosenteng mga tao ang nadadamay sa tinatawag na crossfire. Kaya tama ang sinasabi ng Biblia. Ang nasa bukid ay namamatay sa digmaan. Sa mga bayan naman ay namamatay ang mga tao sa salot o epidemya. Kasi sa lungsod naninirahan ang malaking populasyon ng tao. Kaya sa mga bayan, mabilis na kumakalat ang salot. Gaya ng pinsalang idinulot noon ng COVID-19. Ang epekto ng COVID-19, mga kapatid, hanggang ngayon ay nararanasan pa rin natin yan. Tupad na tupad ang ipinagpauna ng Biblia. Ang nasa loob ng bayan ay nauupo sa salot at tagutom.
tunay na hindi masisira ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Darating sa kanila ang kaguluhan. Hanapin nila ang kapanatagan o kapayapaan. Ngunit hindi nila ito makikita. Sa anong panahong itinikla ng Biblia na magaganap ang lahat ng nakasisindak na mga pangyayaring ito? Ayon sa Biblia, kapag malapit na ang wakas o ang araw ng paghuhukom, ito po ang panahong nilalakbay natin ngayon. At ito ay magpapatuloy hanggang sa dumating ang lalong nakapangingilabot na pinakamalaking kapahamakang darating sa mundo. Ano yan? Ang araw ng paghuhukom. Ano ang tiniyak ng Diyos na mangyayari sa araw ng kanyang post? Si Panyas 1:18, ang sabi ng Biblia, hindi sila maililigtas ng kanilang pilak o ginto sa araw ng puot ng Panginoon. Pinyo, mga kapatid, ang mga tao nagpapatayan dahil sa ginto, dahil sa kayamanan. Hindi ba? Ang tunay na dahilan ng maraming kaguluhan, mga digmaan, ang tunay na dahilan ng kawalang kapayapaan sa mundong ito ay dahil sa pagiging gahaman ng tao sa kayamanan, sa ginto. Pero anuman ang kanilang maipon na kayamanan, gaano man ito karami, ang sabi ng Biblia, hindi sila nito kayang iligtas sa araw ng puot ng Panginoon. Alin yan? Yan ang araw ng paghuhukom. Bakit? Sabi ng Biblia, matutupok sa apoy ng kanyang mapanibubuing puot ang buong daigdig. Sapagkat bigla niyang wawasakin ang lahat ng naninirahan sa lupa. Walang makapangyarihang tao sa lupa ang makatatayo sa harap ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Didipulin ng Diyos ang lahat ng taong masama. Wawasakin ng naninira sa mga kapatid. Ibig bang sabihin, wala ng pag-asa ang sangkatauhan na pinarurusahan ngayon ng Diyos at nakatakdang wasakin sa araw ng kanyang puot? Ano ang natitirang pag-asa ng sangkatauhan patungkol sa kapayapaan kanyang hinahanap? Sa awit 29:11, sabi ng Biblia, ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan. Pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Meron pa ng pag-asa ang tao sa buhay na ito na masumpungan niya ang kapayapaan. Pero paano? Kailangan makabilang siya doon sa mga taong magtatamo ng kapayapaan sa gitna ng maraming mga kaguluhan sa mundo. Sino ang pinangakuan ng Diyos ng kapayapaan? Sabi ng Biblia, pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Kailangan makasama ka sa bayan. Kaya ang pag-asa ng sangkatauhan, maging kasama sila sa bayan ng Diyos na may pinangakuan niya ng kapayapaan. Kung hindi ka kabilang sa bayan ng Diyos, talagang wala ka ng pag-asa. Anong higit sa lahat ang ipinangako ng Diyos sa kanyang bayan na dapat nating lubos na asahan? Isaiah 32:16 hanggang 17. Ang sabi ng Biblia, ang katarungan at katwiran at kapayapaan ay maghahari sa buong lupain. Hanggang kailan? Ang sabi, ito'y magdudulot ng katahimikan at pagtitiwala magpakailanman. Alin po ang lupaing ipinangako ng Diyos na pinaghaharian ng katwiran, katarungan at kapayapaan? 2 Pedro 3:13, ang sabi ng Biblia, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katwiran. Ibang sali ng Biblia,
na pinaghaharian ng katarungan. Eh kung ito'y pinaghaharian ng katwiran at katarungan, naroon din ang kapayapaan. Alin po yung bagong langit at bagong lupa na pinaghaharian ng katwiran, katarungan at kapayapaan. Ito po ang bayang banal. Na doon, ang sabi sa Apocalypse 21:1-4, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap. Kapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Sa makasid doon sa bayang banal, masusumpungan ng tao ang tunay at totoong kapayapaan sapagkat doon ay nag-aari ang katiran at katarungan magpakailanman. Ano po ang dapat manariwa sa ating ngayon at lubos na sampalatayanan? Ang dakilang kahalagahan ng ating kahalalan bilang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kabilang tayo sa bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito. Kasama tayo sa pinangakuan ng kapayapaan sa harap ng maraming kaguluhan sa daigdig. Kaguluhan ng mga tao, walang kapayapaan. Mga tao sa mundo. Pero tayo, nasa atin ang kapayapaan. Sapagkat bayan tayo. Higit sa lahat, kasama tayo sa may matibay na pag-asa sa tunay at totoong kapayapaan magpakailanman doon sa bayang banal. Pero sapat ba? Nakaanib lang sa Iglesia ni Cristo. Dahil ba ikaw ay Iglesia ni Cristo, sa pangalan nakikilala ka, Iglesia ni Cristo ka, nakatala ka sa Iglesia ni Cristo, gaya ng binabanggit ng marami. Iglesia ni Cristo daw sila. Ibig bang sabihin, sapat na yun para ikaw ay kilalanin ng Diyos na bayan niya at matupad sa iyo kanyang pangako? Sino sa bayan ng Diyos ang mamamalagi sa kapayapaan ng pinangako ng Diyos? Awit 119:165. Ang sabi ng Biblia, dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. Hindi basta Iglesia ni Cristo ka lang sa pangalan. Pinagmamalaki mong ikaw ay Iglesia ni Cristo, bayan ka ng Diyos, pero ikaw ay malabagin sa mga kautusan ng Diyos. Nagsusugal ka, naglalasing ka, nakikiapid ka, tiwali ang iyong pamumuhay at hanap buhay sapagkat ikaw ay kurap, nandaraya ka ng kapwa, mamamatay tao ka. Pero sinasabi mong Iglesia ni Cristo ka. Hindi ka tunay na Iglesia. Hindi ka kabayan ng Diyos. Wala kang kapayapaan. Ang kapayapaan ay nasa mga lingkod ng Diyos na umiibig ng kanyang kautusan. Ito po ang dahilan ng walang sawang pagtuturo at pagpapaalala sa atin na mabuhay tayo sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos upang matupad sa atin ang mga pangako niya kasama ang mapayapa at patiwasay na buhay sa gitna ng maraming kaguluhan at kaligaligan. Ano po ang lalong malaking dahilan? Kaya napakahalaga na tayo maging masunurin sa Diyos. Lalo na sa mga panahon nito. Ano po ang kapalaran ng mga masunurin sa mga kautusan ng Diyos? Unang 1:22. Ang sabi ng Biblia, ano mang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Kaya lang po natin natatamo ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Kaya lang natin tinatanggap ang anumang ating hinihingi sa Kanya sa panalangin.
sapagkat tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ano ibig sabihin? Kung iglesia ni Kristo ka, pero hindi mo naman tinutupad ang utos ng Diyos. Hindi mo naman ginagawa ang mga kalugod-lugod sa kanyang paningin. Hindi mo tatanggapin. Hindi yung hinihingi. Manalangin ka ng manalangin. Sabihin mo pa, iglesia ni Kristo po ako. Tingin mo ang aking panalangin. Hindi ka pakikinggan. Higit sa lahat, hindi mo tatanggapin ang anumang inyong hinihingi. Diyan natin makikita, mga kapatid, kung gaano kahalaga sa buhay natin ang pagsunod sa mga aral ng Diyos, ang pagsasakatuparan ng mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Isipin ninyo, mga kapatid, ano bang ating hingin? Ano ba hinihingi natin? Kayo, mga kapatid, anong inyong inihibik sa Diyos? Anong inyong ipinagpapanata? Kahirapan? Sana'y makaaho? Masumpungan ang ginhawa? Kagalingan sa karamdaman? Matatag na kinabukasan sa panig ng mga kabataan? Matupad ang mga pangarap ninyo? Kaligtasan sa maraming kaguluhan? Kapayapaan sa mga nagaganap ngayon ng mga digmaan, mga terorismo, kasampalasanan? Anong ating hinihingi sa Diyos? Ano man yun, mga kapatid? Sabi ng Biblia, ano bang ating hingin? Tinatanggap natin sa kailan. Kung tinutupad natin ang kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang paningin. Kaya sa gitna ng maraming kaguluhan at kaligaligan ngayon sa daigdig, tunay na napakahalaga na mabuhay tayo. Na nakasalig sa mga kalooban ng Diyos. Sa lahat po ng aspeto ng ating pamumuhay. Huwag po natin lalabagin ang mga kautusan. Huwag. Napay gawin natin ang lahat ng nakalulugod sa paningin ng Diyos. Gaya ng pagsamba, paglibig, pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan. Iba. Paano natin magagawa ang lahat ng ito? Sa tulong at patnubay ng Espiritu Santo. Kaya huwag tayong tumigil sa ating mga pananalangin at pagpapanata. Sa panahong ito ay higit at lalo tayong dapat na maging mapanalanginin. Hindi lamang madadamay ka sa sumpa ng Diyos sa daigdig. Lalong kahabag-habag na magiging kalagayan ng mga nagpapakilalang bayan daw sila ng Diyos. Iglesia ni Kristo daw sila. Pero naman, hindi naman makita ang katunayan ng kanilang pagka-iglesia ni Kristo sa kanilang buhay. Sapagkat sila'y mga mandarambong, sila'y mga mapang-api, mapanglupig. Ginagawa nila yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Magiging lalong kahabag-habag ka sapagkat dito pa lamang sa buhay na ito. Hindi mo tatamasahin ang bisa ng iyong pagka-iglesia ni Kristo, yung biyaya ng pagiging bayan ng Diyos. Hindi mo tatamasahin. Sa halip, may madadamay ka sa nga nangyayari sa mga tao ng sanlibutan. Kung ano nangyayari sa mga sanlibutan, ganun din ang nangyayari sa iyo. Higit sa lahat, pagdating ng araw ng pag-uukop, maasa kang ligtas ka kasi sinasabi mo, Iglesia ni Cristo ka, nakatala ka. Pero hindi pala. Bakit? Dating ng Panginoon Hesus Kristo,
Hindi naman nangahanapan ng Panginoon Kristo, Iglesia ni Kristo ka lang eh. Hinahanap din yung gawa. Magiging katulad ka lang ng mga taong ang kanilang ipinangangalandakan sumampalataya ka lang, hindi na kailangan ng gawa. O hindi ba ang turo natin hindi sila maliligtas? Anong pagkakaiba mo sa kanila? Sinasabi mo, Iglesia ni Cristo ka, pero wala ka rin gawa kapagkat hindi ka sumusunod. Ano pa'y lumalabag ka? Sama ka sa parusa. Mga kapatid, sa mga nangyayari ngayon sa mundo, walang pinakamabuti. Sa Diyos tayo magtiwala. Sa Diyos natin ilagak ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating kapalaran. Walang ibang makagagawa at makapagkakaloob sa atin ng pagliligtas at ng kapayapaan, kundi ang Diyos lamang. Sa Kanya tayo laging manalangin. Tama ang ginagawa ng maraming mga magulang. Nakatatag sa bawat sambahayan ang panata ng pamilya. Tama kayo na hindi tumitigil sa inyong mga panata pansarili. Tama ang ginagawa ng marami sa inyo na araw-araw dumadalo kayo sa ating sama-samang pagpapanata. Lalo na nga sa panahon ito na walang kapayapaan sa mundong ito. Sino po mahalagang ipanalangin natin sa mga panahon ito? Upang makapabuhay tayo ng payapa at tiwasay kahit laganap ang kaguluhan. Sa unang Timoteo 2:1 hanggang 2, maliwanag po na aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia na dapat ipanalangin din natin ang mga hari at may kapangyarihan. Sino yan? Yan ang mga pinuno o mga nangunguna sa pamahalaan. Yan ang mga leader sa mga bansa. Bakit kailangan nating isama sila sa panalangin? Sabi ng Biblia, idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Panalangin natin na ang mga hari, ang mga namumuno, ang mga nasa kapangyarihan ay maging mga makatwiran at makatarungan. Kapagkat kung ang mga namumuno ay mga mararahas, mapang-api, mga tiwali at mga magnanakaw, kawawa tayo. Kawawa ang mga tao. Walang kapayapaan. At kaya para tayo makapamuhay ng tahimik, payapa, panalangin natin ang mga leader ay maging mga makatarungan at makatwiran. Mga mababait. Mga taong matuwid at makadiyos. Higit sa lahat, sino mo ang dapat isama natin sa ating mga panalangin at pagpapanata sa Diyos? Efeso 6:18 sabi ng Biblia, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Lahat ng hinirang ng Diyos. Kasi sinabing lahat ng hinirang ng Diyos. Yan yung mga tunay na lingkod ng Diyos na tapat, sumusunod sa Kanya. Tapat na nalinindigan sa panig niya sa pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Yan ang mga tunay na hinirang ng Diyos. Sama po natin sa ating mga panalangin. Sama natin sila. Lalo na ang mga kapatid na nasa mga dakong mapapanganib dahil sa mga digmaan at mga kabuluhan. Kaya nasa gitna ng mga kalamidad at salot o epidemya. Na sana'y manatili ang pag-iingat at pagliligtas ng Diyos sa kanila.
Patuloy din po nating idalangin ang mga kapatid na patuloy na nakararanas ng pangapi at panggigipit. Iba sa kanila hanggang ngayon nasa bilangguan pa rin. Dalangin natin na sila'y makalaya. Dalangin din po natin ang mga kapatid na nangalat sa iba't ibang dako sa higpit ng pag-uusig. Saan man sila naroon, lagi sanang ingatan ng Diyos at patnubayan sa kanilang buhay at pamumuhay. Makapamalagi po na nagpapatuloy sa mga paglilingkod at pagsamba. Mas masanawa tayo ng Diyos ngayon sa ating pagsamba. Ibuhos nawa niya sa atin ang malakas na kapangyarihan na magbibigay sa atin ng kalakasan at katatagan ng pananampalataya upang anuman ang mangyari pa sa mundo, saan man tayo naroroon at makarating, manatiling nakapamumuhay tayo ng payapa at iwasay na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Malagi nawa ang Diyos sa ating buhay. Saan man tayo makarating mga kapatid. Yung man ang ating ginagawa. Pinakamahalaga ay kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Kasama ng ating mga anak. Upang ano man ang nangyayari sa mundong ito, pagdating ng araw ng pag-uukom, magsama-sama tayong lahat. Doon sa bayang banal, tunay na kapayapaan at kaligayahan. Sasamasahin natin doon magpakailan-kailan. Tumayo kayo mga kapatid at tayo po'y mananalangin. Ama na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Muli mong itinuro sa amin ang napakahalagang leksyon. Palibasay alam mo ang nangyayari sa buhay na ito. Ama, salamat po. Ginagabayan mo kami kung anong dapat naming gawin sa gitna ng mga nangyayari sa mundong ito. Walang kapayapaan sa daigdig. Opo, ito ang nakikita namin araw-araw. Siyang nababalitaan namin. Ang mga kadigmaang nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kalamidad at mga salot. Iba't ibang mga kaguluhan at mga katampalasan. O aming Ama, tunay po na ang salita mo ang siyang nag-aari sa buhay na ito. Kung ano ang iyong sinasabi, siyang nagaganap. Noon pa ipinagpauna mo na walang kapayapaan sa mundong ito. Ngunit sa bayan mo, merong kapayapaan. Lalo na po sa panahon ng aming pagsamba. Salamat po, lagi ka naming natutumpungan. Pagka kami nasa pagsambay, payapa kami. Payapa ang aming isip, ang aming damdamin. Sapagkat nadilimutan namin ang lahat ng mga nararanasan sa buhay. Ang iyong kapangyarihan, siyang umaliw sa amin. Siyang nagbibigay ng liwanag sa aming mga puso't isipan. Salamat po kahit saglit. Napapayapa ang aming mga puso't damdamin. Sa aming mga pagsambay, nakakapiling ka namin. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Maawa ka sa amin lahat. Sa lahat ng mga hinirang mong sapat na sumusunod sa iyo. Matatag na naninindigan sa panig mo at sa panig ng iyong katwiran. Ano man ang mga nangyayaring kaguluhan sa mundong ito, maawa ka, ingatan mo ang lahat ng iyong mga hinirang. Lalo na ang mga anak mong nasa mga dakong mapapanganib, nasa gitna ng mga digmaan at mga salot, o iba't ibang mga kalamidad. Huwag mo silang pababayaan.
Ingatan mo kaming lahat. Ipagsanggalang mo kaming lahat. Mga panatili po kaming namumuhay ng payapa sa gitna po ng maligalig na mundong ito. Mamuhay kami sa ilalim ng iyong pagkalinga at ng iyong pagkukupo. Patuloy naming maitaguyod ang mga paglilingkod sa iyo. Makapamalagi kaming matatag sa mga pagsamba. Tulungan mo kaming maging tapat sa pagsunod sa iyo, Ama. Ang mundong ito'y pinag-aarian din ng kasamaan. Maraming pain ng dyablo sa aming paligid. Tulungan mo po kaming lahat. Manatiling masunurin sa iyo. Ikaw ang aming mabigyan ng kaluguran sa aming buhay. Magawa namin ang mga bagay na nakalulugod sa iyo upang sa bawat panalangin namin, masamo namin ang aming hinihiling sa iyo. Batid mo ang aming mga panalangin, mga pansariling panata ng iyong mga lingkod. Lagi nilang idinadaing sa iyo ang kagalingan sa karamdamang taglay, ang katuparan ng mga pangarap ng mga kabataan, ang tagumpay ng mga adikain ng mga magulang, ang kapayapaan sa bawat tahanan, ang kaginawaan mula sa kahirapan, ang kaligayahan at kagalakan mula sa mga kanumbaya. Aming Ama, nasa iyo ang lahat ng sagot. Maawa ka po, tulungan mo kami. Na anuman ang mangyari, mamalagi kaming masunurin sa iyo upang sa lahat ng aming mga panalangin, pakinggan at ipagkaloob sa amin ang aming iniiling. Higit sa lahat, tulungan mo po kaming lahat. Makarating kami sa piling mo, sa bayang banal na iyong ipinangako. Panginoong Hesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Alalayan mo kami araw-araw. Huwag mo kaming bibitiwan. Tulungan mo po kami na sa lahat ng mga nangyayari sa mundong ito, manatili po kami payapang namumuhay na laging sumusunod sa iyong mga kautusan. Ama, alalahanin mo po ang pamilya ng kapatid na Iranyo Manalo na kanilang iniwan. Saan man sila dako naroroon, ingatan mo sila tipagsanggalang. Kasama ng mga kapatid namin hanggang ngayon ay nagtatago. Higit sa lahat ang nasa kulungan, makalaya na po sana sila. Makapiling na po nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Nananalig kaming lubos, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin. Magpapatuloy kami sa paglalakbay sa mundong ito na puno ng kaligaligan. Panatag ang aming kalooban. Payapa ang aming isipan at damdamin. Nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, sapagkat ikaw ang aming kasama. Ikaw ang aming kanlungan. Ikaw po ang aming buog. Ikaw ang aming sanggalang. Purihin ka, aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga puso. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen.